nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. Kahit naman sa basketball, may shot clock. Convening as an impeachment court and commencing trial is expressly mandated by the... Tanong, sino ba drumibol ng 4 na buwan? 4 o'clock ng hapon sa June 11. Alas 5, tapos na. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation, and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of... The Senate rules on impeachment support the position that the impeachment trial shall continue until final judgment, even if it is necessary to continue into the next Congress. Umabot pa sa debate. Agoy! Grabe, kahit ano talaga, pinipilit nila kahit mali na eh. Contrary pa. Sipin mo tuloy. 2 senador sa plenaryo. Meron po ba nakalagay sa Konstitusyon? Sa Saligang Batas ng Pilipinas, 1935, 1973, 1987 na carry over? Wala pong nakasulat doon. Wala naman pala eh. Tapos na. Diba? Wala naman pala nakalagay sa Konstitusyon. Hindi na kayo lulusot. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po. Hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At huwag niyo kalimutan, i-play niyo po yung upload natin kanina. Opo, ang ganda nun. Promise. Doon sa mga na-late at hindi pa nakakapanood, yung upload natin kanina umaga, kalkalihin niyo po si YouTube. Meron po tayong upload doon. At ito na nga, mukhang hindi na maganda ang ano ba ito? Bakit parang galit na galit ka? Ate naman. Pag ayaw na isulong, ang impeachment tama na. At mamaya yung mga kaliwa, left and right, anak ng tipaklong na ang gugulo na. Kung pumunta sa Senate at nangangalampag. Gusto lang ma-impeach si Bibi Sara, natatakot na. Yan ang sinasabi natin eh. Yung may salamin, baklita. At yung guro-guruan. Ano na naman yung mga paeklat nyo? Bakit kayo nang gugulo? Ginagawa ba yan ng mga Duterte? Kita nyo na mga pinagagawa nyo. Kayo talaga. Pinapatunayan sa sarili nyo na kayo ang magugulo at kayo nagpapagulo. Sabi ni Aling Dolores. Pero nakalike ka na ba? Like mo muna yung video natin sabay share. At syempre, kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na at i-bell all mo na para nakakatanggap ka ng notification everyday. Eto na nga. Bakit magalit na galit kayo? Para hindi matuloy ang impeachment. Hindi na talaga matutuloy yan. Maski si Senator, kilala niyo ba yung balimbing? Starfruit. Yung tol. Kilala niyo ba? Nagsabi na siya sa kanyang privilege speech kahapon na hindi na may susulong sa 28th Congress itong impeachment. Good! Nawala yung video pero hahanapin ko para mapakita ko sa inyo. Ito na, ano ang pag-uusap dito? Bakit biglang tumalikod ang babaita? Anak ng tipaklong talaga naman. Gustong-gusto mo yung si Bibi Sara. Tila mabilis na nanggigil ang mga netizens sa inasa ni Senate President Chis Escudero. Bakit? Matapos nitong talikuran ni Senator Risa Ontiveros habang tinatalakay ang paggulong ng impeachment laban kay Vice President Sara. Dapat lang talikuran. Bakit? Napupundi na ang mama. Paulit-ulit. Di ba sabi na nga sa 11, kaso hindi pa sure kung uusad. Hindi pa nga sure eh. Bakit gigil kayo? Meron naman kayo interview. Tuloy natin to. Sa kumagkalat na video online, makikita na habang nagsasalita si Ontiveros ay bigla na lang tumayo at naglakad paalis si Chis Escudero. Hindi naman natinag si Senator Risa Ontiveros sa inasa ni Escudero at nagpatuloy sa pagbibigay ng kanyang mensahe. Isa nga daw tila kabastusan ang pinakita ni Senate President Chis Escudero dahil nagsasalita pa si Risa Ontiveros. Nagbabardagulan na ho. Siguro,
asar na ito si Mamang Quezon dito kay Virus. Bakit? Kasi paulit-ulit, kailangan daw makonvene ang impeachment. Kailangan daw simulan na. Hindi nga. Inutras na nga ng 11. Ang kulit nyo. Ngayon, yung 11, hindi pa alam kung magtutuloy-tuloy. Kasi sabi ng ibang senador, naniniwala sila na may babasura. Ang laban nandito kung saan daw nakakarami. Paano yan, Ate Virus? Konti na lang kayo. Ilan na lang kayo? Si Teltel, ikaw, sino pa ba? Kayo, may alam ba kayo kung ilan-ilan na lang sila? Parang dalawa na lang ata sila. Kasi yung ibang senador parang bumabaliktad na rin eh. Tansya nyo. Abangan natin yan sa susunod na mga panahon ha. Tuloy. Pero tinalikuran na ni Escudero. Noon pa man kasi ay marami nang nagsasabi, mga legal pa na abogado, na ang impeachment para kay Vice President Sara ay mababasura lamang at hindi matutuloy. Mismong itong kakamping na. Mismong kakamping na ito si Justice Carpio. Ayan Carpio, no more time for VP Duterte impeachment. Marcos cannot call special Senate session. Ano sa palagay nyo? Ngayon, kaya tinalikuran na. Nabuwisit na ang mama dito sa kay Virus. Ang kulit kasi. Mamaya may papakita akong slide sa inyo. Talagang nanggagaliit ang babae, anak ng bogi naman Si Antonio Carpio, sinabi niya rin niya noon, maging ang kakamping. Isa pa yan. Si Boy Tulog. Diba? Sabi ni Boy Tulog, mark my word, na hindi na matutuloy, mababasura lang lahat yan. Totoo. Diba? Ito, kilala niyo mga kulay nito. Naging senador nga to, kaso nga lang, tulog lang ng tulog. Sinabi niya rin niya yan, kahit ang outgoing senator na si Francis... Ayan yung sinasabi ko sa inyo, andito pala sa video na ito. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case functionally dismissed. Hirit pa? Hirit pa kayo? Anak ng bugi, can be taken by the 28th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Kahit anong pilit, hindi maitatawid. Diba? Hindi maitatawid lalo na kung lalabag sa saligang batas. Hindi talaga maitatawid. Kung ipipilit nila na continuing body sa 28th Congress, ayaw na rin ng mga senador. Bakit? Imbis na makakapagtrabaho, magpo-focus na lang sa trabaho, ito pa, tupagin nila. Ang makikinabang lang yung mga bakulaw na nagtatalo sa politika. Yung mga congressman na nag-file ng impeachment dahil takot na takot kay Bibi Sara, dahil pagdating ng upuan, sigurado. May pagkakalagyan ito mga ito. Kaya galit na galit sila, kaya ito, nagkaroon na naman ng marcha papunta doon sa Senate at nangalampag na naman ang mga kaliwa, left, right. Nangangalampag sila para daw ituloy, i-convict si Bibi Sara pero hindi uusod ang kanilang panawagan. Bakit kayo? Ang hilig nyo magmarcha at manggulo, mangalampag, samantalang ang Duterte kahit anong gawin nyo, nasa tamang isipan lang. Nagkakaroon pa ng peaceful rally. Kayo, anak na mo, walang, ginaganon pa yung gate. Mamaya, papakita ko sa inyo mga kasama. Tuloy mo. Si Tolentino, sinabi niyang hindi pwedeng ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara sa 20th Congress. Hindi na. Maski sayang kasi. Alam nyo, alam mo, kuya, tatapatin ka na ng ating kababayan. Malakas ka sana. Ang problema lang, sinira mo yung karir mo. Ikaw ang umasak sa political career mo. Bakit? Diba? Kita mo yung dalawang babae, naipasok pa eh. Ang problema, sa susunod na eleksyon, makakapasok ka pa sa tingin mo? Hindi na, kuya. Sayang. Kahit, hindi ko alam kahit na sinama ka ng ibang religious group, nilukulok ka kasi, araw-araw ka dun. Nasa ano ka eh. Lagi kang nagpapa-interview dun eh.
Hindi lang naman namin alam kung binoto ka nila. Kasi nga, siyempre, ikaw ang unang humiwalay sa partido ng PDP. 'Di ba? Eh, naging proud ka pa na naging kasapi ka ng alyansa. Oh, ano mangyayari? Eh, sigurado, wala na pagdating ng 2028. Siguro, kung tatakbo kang mayor, barangay chairman, mayor, congressman, meron ka pang kakaunin. Eh, hindi lang na natin alam sa lugar mo kung talagang iboboto ka. Kaya nga gigil na gigil itong si Leila de Lima Yan, sa pagpapadelay ng padelay ni Senate President Cheese Escudero ang magiging impeachment trial ni Vice President Sara at inakusahan pa ni Leila de Lima itong si Cheese Escudero na vina-violate daw ang ating Constitution. Talagang atat na atat. Umusunod lang sila. Oo, sinusunod lang niya kung ano yung prioridad. Ginagampanan niya lang yung trabaho niya. Hindi na sa nakampihan to si Mamang Quezon, pero maganda yung hangarin niya. Trabaho muna tayo, unahin muna natin yung priority. Hindi naman priority impeachment eh. O ikaw nga. O, nanonood sa akin, shoutout sa'yo. O, sa tingin nyo, priority ba ang impeachment? Hindi. Diba? O kaya type nyo sa comment section. Etong babae na ito, si Queen of Saba, isipin nyo. Nagalit pa. Doon sa nagtatrabaho. Mantakin nyo mentalidad naman, oh. O, eto. Oo, meron naman siyang pasakali. Ano naman kaya ito? Kayo bahala humusga, mga kasama, kung ano na naman ang pasakali ng babaita. Pasok mo. Ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan. Kahit naman sa basketball, may shot clock. Convening as an impeachment court and commencing trial is expressly mandated by the... Tanong, sino ba drumibol ng 4 na buwan? Ang tanong, saan ba tumagal? Di ba noong February pa lang eh. Bakit kayo gigil na gigil kasi sa impeachment? At ngayon, nung hindi pumanig sa inyo, ang nakararami, ngayon gigil na gigil at galit na galit kayo. Saan ba talaga? Saan ba talaga ang gusto nyo? Pag pumanig naman sa inyo, hindi naman kayo papabor lahat. Oo, numbers gaming nga eh. Ilan na lang kayo magkakampi? 2 na lang kayo? 3? Oo. Yung ibang senador, ayaw na rin ng impeachment. Kahit yung natalo na si Tol, ayaw na rin. Ano bang gusto nyo? Gusto nyo ba talagang, paguluhin? Sabi ni Aling Madrid, paguluhin ang paguluhin. Imbis na magtrabaho na kayo ng nararapat at para sa taong bayan, eto, nakapokus kayo dito. Hindi na lang kayo magtrabaho. Oo nga naman. Oo, trabaho na lang muna. Alam naman namin, kailangan ng ating kababayan ng mga trabaho, yung mga pwedeng hanap buhay, di ba? Yung mga livelihood program, kung ano-ano pa na pwedeng itulong sa ating kababayan. Bakit ito? Oo, meron man nangangalampag, meron pa nag-i-interview, eto pa, nag-live pa, pa-interview pa. Gusto nyo unahin ang impeachment? Wow! Nakakalorky. Constitution. And yet this process has been delayed and dragged on for 4 long months. In those 4 months, I've been called eager, aggressive, patient, atat. But the simple truth is this. We are not rushed. Kayo-kayo lang ho. Napapansin ng ating kababayan, kayo-kayo lang ho ang atat na atat. Yung eager nyo, gawin nyo, kailangan eager nyo sa pagtatrabaho, pagsiservisyo na lang, ganon. Hindi yung eager na kailangan impeach. Wow. Tigil na po. Tapos na ang eleksyon. Bakit ba? Natatakot ba pag upo ni BP Sara sa 2028? O natatakot kayo may kalabang kayo na Agila ng Davao na walang tatalo, walang tatapat kahit sino? Baka doon. Kaya naman gusto mo impeach si BP Sara. Tanong mga kasama, kung sakali ba na ito ay lumaban at maging kalaban ni BP Sara sa pagka-presidente, nangangarap si ate, pagbigyan na natin. Pagbigyan na natin. Sige ate. Mangarap ay libre. Kung gusto mag-presidente, labanan mo ng patas. Tigil na itong mga paninira, impeachment para ma-disqualify. Alin? Si BP Sara ma-disqualify? Hindi.
Oo, ayaw na nga ng senador. Ayaw na nakararami. Laban ng patas, te. Tigil yung paninira. Si BP Sara hindi naman umaatake yan eh. Sumasagot lang yan sa mga atake. Tama, di ba? Pag merong atake kay BP Sara, diyan lang siya sasagot. Pero pag kayo atake ng atake, tapos binalikan kayo, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Iyak kayo ng iyak. Di ba, mga kasama? In fact, we have been waiting. The Filipino people are waiting. And we believe 4 months is more than enough. These delays are no longer procedural. They are obstructions dressed up as protocol. The impeachment process is a crucial means of demanding accountability exclusively entrusted by the people to the Senate. Hindi ko yan balak talikuran. Hindi niya raw balak talikuran. Paano si Tol? Ang sabi ni Tol, impeachment kay BP Sara functionally dismissed ayon kay Senator Tolentino. Anong say mo doon, te? Tigil na. Pakiusap naman yung ating kababayan ay nakikiusap. Grabe. Nung pagkaatat nila talagang gusto nila. Gusto nilang mawala si BP Sara sa takbo ng politika na ito. Wow naman, te. Ang tanong, gusto ka ba ng nakararami? Baka naman pag nagkaroon ng botohan bukas, hindi ka makakuha ng botong maganda. Puro kay BP Sara. Halimbawa lang tanong lang naman yan. Tanong ito mga kasama. Survey ika nga. Kung ikaw ay boboto bukas, boboto mo ba ito? Sagot sa type nyo sa comment section. At ito pa tanong natin. Kung ikaw ay boboto dito tsaka kay BP Sara, sinong iboboto mo? Sagot! I-type mo sa comment section. Ako iboboto ko si BP Sara. Ganon. It's time to follow the rules and start the process forthwith. Enough game. Grabe, nagmamadali sila. Forthwith daw. Follow the rules. Nag-follow naman sila sa rules Alam nyo bakit? Dahil noong June 2, kinulang na nga sila sa oras dahil priority nila yung trabaho. Ngayon, na-follow naman sila. June 11, meron ulit. Kaso ang problema, ayaw na rin ng senador. Gusto niyo makita kung sinong ayaw? Tapusin muna natin to. Games. Time to move. Time to move daw. Senator Tolentino, ikaw nang bahala magpaliwanag dito. Ayaw kasi maniwala ni ate na ayaw ng mga senador, lalong-lalo ka na. Ito. Exclusive sa Kongreso ang jurisdiksyon sa impeachment complaint na kanilang natanggap. Ito ang binigyan diin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa pagbabalik sesyon ng Senado kahapon. Kasabay ito ng anunsyo ng mambabatas na higit 100 araw na ang lumipas mula nang matanggap ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit ani Tolentino, ang paglilitis na dapat ay agad na sinimulan alinsunod sa mandato ng konstitusyon ay sisimulan pa lamang sa June 11 na halos kasabay na ng pagtatapos ng 19th Congress. Sisimulan, pero magtatapos din. Kailan? Tapos sisimulan, 4 o'clock ng hapon sa June 11. Alas 5, tapos na. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of si Teltel, si Teltel, namumblema. Si Teltel, nagsalita na si Tol, kalyado yan ni Alcancia. Pero ito si Teltel, hirap na hirap tanggapin sa pandinig niya. Ulitin natin para mas maganda. Action can be taken by the 20th Congress si on the matter for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. Hindi sumang-ayon dito si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at iginiit na maaaring ituloy ang impeachment sa 20th Congress. Aniya, katulad lang ito ng mga kaso sa ordinaryong korte na nagpapatuloy kahit magpalit ang mga miyembro. There is no provision in the 1987 Constitution or in the Senate Rules of Procedure on impeachment trials that expressly prohibits this. On the contrary, the Senate Rules on Impeachment support the position that the impeachment trial shall continue until final judgment, even if it is necessary to continue into the next Congress.
Umabot pa sa debate Agoy! Grabe, kahit ano talaga, pinipilit nila kahit mali na eh. Contrary pa. Sipin mo tuloy. dalawang senador sa plenaryo. Meron po ba nakalagay sa Constitution? Sa Saligang Batas ng Pilipinas, 1935, 1973, 1987 na carry over? Wala pong nakasulat doon. Wala naman pala eh. Tapos na. Diba? Wala naman pala nakalagay sa Constitution. Hindi na kayo lulusot. Kasi tigil na tel-tel. Masakit kasi, no? Pag ganito, wala na sa pesto, talo pa sa pagka-congressman. Baka gusto lang may suot yung robe. Wala naman pala. Ano bang gusto? Kaya nanggugulo na lang yung mga kasama ni... Mamaya papakita ko sa inyo mga kasama. Pag mga ganitong bagay, kahit mali, huwag nyo na ipilit. Dahil lalo lang kayong lulugmok at masisira sa taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, magserbisyo kayo ng maayos. Hindi yung puro impeachment ang nasa utak nyo. Last year pa yung impeachment nyo. Diba? Noong si Bibi Sara ay umalis sa inyo, pinag-initan ng mga bakulaw at nilulong. Pinagplanuhan, gustong sirain, pero hindi. Umabante. Bagkos, tumaas ang rating ni Bibi Sara at lumakas ng lumakas. Ngayon, tanong, sino makakalaban ni Bibi Sara sa 2028? Sige nga. Magbigay kayo kung sino itatapat nyo. Alam nyo bakit? Ganito yan. Itong mga senador na to, itong re-electionist at itong mga nanalo, at yung mga dating nakaupo, hindi naman sa sides kay Bungit-Ngit yan eh. Dahil tapos na ang termino ni Bungit-Ngit. Sino kakampihan nila? Si Bungit-Ngit? Pwede nga, alam nyo, si Duterte Youth Party List, pag tinuloy-tuloy yung problema na yan, baka tuloy-tuloy din ang impeachment. Kanino? Di ba naghain na ng impeachment yan? Pag sineryoso na ko, Mama Mia, talaga. Baka gano'n ang mangyari. Kaya naman kumakampi itong mga senador kay Bibi Sara. Kasi, in return, sila makikinabang. Si Bibi Sara, hindi naman namin personal yan eh. Di ba? Walang gano'n yung ating Bibi Presidente. Hindi gano'n yung ugali ng mga Duterte. Ewan ko ba dito? Sa mga amo nito? Carry over, pero binanggit ko sa aking manifestation, wala talaga rin nakasulat doon that it cannot cross over. Sinang-ayunan rin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang pagpapatuloy ng impeachment sa susunod na Kongreso. Malinaw anya na ang impeachment ay hindi legislative function ng Senado, kaya hindi dapat ito maapektuhan ang pagpapalit ng Kongreso. It is true that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us in the exercise of our legislative... Kaya ka tinalikuran eh. Ni Kachis. Dahil pinipilit nyo, nawala naman sa saligang batas ang ginigit nyo. Kaya katatalikuran nga talaga. Kaya tigil na, trabaho na lang na maayos, magserbisyo kayo. Sinumpaan nyo sa taong bayan, tapos ayan lang pala ang gusto nyo, maimpis. Nak ng bugi naman, function. Asher Cadapan Jr. UN. Ito, ipasok natin yung, Ito. Gusto nyo ito, pinipilit na naman na impeachment eh. Sino ba ito makikita nyo dito? Vice President na haharap naman siya sa Senado para sa impeachment trial. May bahagi rin ng mga supporters mismo niya na naniniwalang dapat matuloy ang impeachment trial para mahusgahan once and for all. Gumawa na naman kayo ng kwento. Ano sabi? Supporters ni Bibi Sara ay naniniwala na dapat ma-impeach siya? Ulitin natin mukhang malabo na naman yung kinukwento mo dyan, kuya eh. Naniniwalang dapat matuloy ang impeachment trial para mahusgahan once and for all ang Vice Presidente hinggil sa paggamit niya ng public funds. Yet the sitting President sends signals to indicate that he is against the impeachment process. Bakit ba siya nagbe-meddle dito? Dahil ba may mga issue din siya na ayaw niya maungkat? Okay lang ba sa iilang makapangyarihan na ibaba ang standards pagdating? Pag kayo talo na, huwag na kayo manggulo. Hindi na kayo part ng Congress ngayon.
Oo. Sa bagay. Meron pa silang ilang araw. Kaya naman pala nandyan pa sila. Pero sa susunod, sa kalsada nyo na sila makikita. Wala na dyan. Kaya meron akong papakita sa inyong slide. Talagang mga kasamahan nila ito eh. Nagsisigaw, pumunta sa Senate at nangalampag. Para saan? Para kalampagin. Ituloy daw, ituloy. Grabe naman kayo. Tuloy-tuloy kayo doon sa bundok. At yung babae na kulay violet, naku, pag bumulong si BP Sara kay Ate Amy, kay Senator Bato, kaya kay Senator Bongo, pakakulungan, oblo. Kasi yung conviction mo, andyan pa rin, sabi ni Aling Merelda. Andyan pa rin yan, hindi nawawala yan. Kaya masyadong ginagalingan daw para, ituloy. Kaso nga lang, ang mga senador na ho, ang nagsasabi. Ilang senador na ho ang nagsabi ha. Hindi na ho talaga tutuloy sa 19. Kung sa 20 naman, wala na rin talaga. Hindi na rin papatulan ng mga nanalo o yung mga na-elect ngayon. Diba? Tuloy mo. Sa pagpapanagot ng mga kurakot. Kasi baka pare-pareho lang din pala sila. Bakit hindi mo sinilip yung taga Bicol at si Lolong at umubos ng pondo ng PhilHealth? Si BP Sara lang ang tinarget nyo. Kung talagang yun ang nasa isip mo, mapanagot ang mga kurakot, umpisahan mo doon sa mga nakaupo at sa mga kasamahan mo. Baka naman talagang pinagtatakpan mo dahil kayo-kayo ang nagsipirma at kumuha ng kaban-kaban, sabi ni Alang Lodrida dito. Diba? Kasi representative kayo. Wala kayong distrito. Kaya kayo ang naging front. Kumbaga, kayo yung unang atake sa utos ng inyong amo, sabi ni Aling Medrina. Si Aling Lorraine naman, nag-aantay lang yan. Baka mamaya sabihin yan, ikaw, manahimik ka na. Wala ka ng tigil. Puro ka paninira sa aming BP Presidente. Ganon. Ng mga kurakot na pinoprotektahan ng isa't isa, yan ang tanong natin. Para sa mga senador at sa presidente na humaharang sa impeachment trial, maliit na bagay lang ba ang 612.5 million na confidential? Kita nyo? Pati ngayon, presidente na ngayon ang inaatake nyo. Wala na talagang pagkalagyan sa inyo. Puro na lang kayo panggugulo. Sabi ni Aling Lorraine. Hindi nyo lang inisip. Sa bagay. Wala na nga ginawa sila. Puro batikos kay BP Sara, batikos dito, hearing doon, hearing kay Tatay Digong. Doon sila nakapokus. At ito, simula nagtatalo sila, yung iba nasa kalsada, nagsama-sama na naman sila. Yung SAS, yung bro, ayun. Naghikayat pa ng mga kasamahan at pumunta sa Senate. Diba? Tapusin lang natin ito at bigay natin yung play doon. Potential funds. Nasanay na ba sila sa korupsyon? Kaya parang wala lang sa kanila ang maraming lumabas na ebidensya ng paglustay ng impeached Vice President sa pera ng bayan. Na mismo pati si Marian Rivera ay naging recipient daw di umano ng confidential funds. Naku. May dinamay ka pang pangalan. Kawawa naman yung artista. Ang hirap sa inyo. Galing-galingan kayo. Pero wala naman naniniwala sa inyo. Ito yung isa slide na papakita natin. Sila-sila na naman ito. Ang ingay nila sa kalsada, nagkukos pa sila ng traffic. Ano naman yan? Sa lahat na nakakakita ng pagkilos ngayong araw, narito ang taong bayan upang irehistro ang kanilang panawagan upang ituloy. Talagang may ganyan pa talaga sila, no? May ginawa bang, yung mga Duterte supporter, gumawa pa ng ganyan? Kayo-kayo lang. Hindi namin alam kung talaga nasan ba kayo, nasa gobyerno ba kayo, o talagang anti-government kayo, o talagang kayo ang taga-pagulo. Tanong mo kay Aling Ledesma. Aling Ledesma, ano sa tingin nyo sa grupo na ito? Parang sila-sila talaga ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng problema, magkaroon ng gantong aksyon, o gantong mga, kawawa yung mga bata rito, sinasama pa nila. Ang impeachment trial at pananagutin si Sara Duterte. Mga kasama, isigaw natin ang ating panawagan. Convict! 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 Sara now! Convict! Convict!
Kita nyo ginagawa nyo? Gusto nyo ba sirain yung gate ng ano? Ginastusan niya ng gobyerno yung Senate gate na yan. Sisirain nyo. Anak ng bugi kayo. Wala na kayong matinong ginawa. Nagsisigaw na kayo sa kalsada. Maninira pa. Maninira pa kayo. Mga kasama, ito yung ugali nila. Pagtalunan, ganyan na. Gumagawa na ng ingay. Pag inutusan sila ng amo nila, VP Sara Duterte, ang mga atake nila. Ngayon, talo na. Dalawa na ngayon ang sigaw nila. Di ba? Ginugulo na. Anak ng bugi naman. Ang saklap, Kuya Edie. Kung mga gantong tao lang ang mamumuno at gustong umupo at gustong manatili sa posisyon, wag nyo nang iboto mga kasama. Dahil nanggugulo lang pag natalo na. Tsaka wag nyo nang sa susunod, wag nyo na silang paniwalaan pa. Ang alam natin, sila yung mga taga-bundok. Bababa sila sa bayan para gumawa ng hindi maganda. Ayan nga, nagngangaw-ngaw. Aw, 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 aw! Ayan. Alam na natin na impeachment na to, ay ibabasura na. Umamin na si Katol. Kung umabot ka sa video natin ito, sabihin mo, nasan lugar ka? Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga, ha? At hanggang sa muli, like and share yung video, ha? Bye-bye!